Magandang araw! Andito na naman tayo sa A Day in My Life ni Darlina na isa sa mga pinakamaliit na domestic helper na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Alas 8 ng umaga tayo nagising. O ba? Diba? Parang Disney Princess man tayo dito sa Hong Kong kung magising. Uy! Dahil wala yung mga amo ko, Disney Princess yung gising ng inyong kunyang. Ayos-ayos muna tayo ulit ng higaan. Pagkatapos nating ayusin ang higaan natin, maghahanap tayo ng medyo makapal na jacket. Kasi nga medyo lumamig na ulit dito sa Hong Kong. O ba? Diba? Biglang naging coca yarn. Inaantok pa rin yung beshi nyo. Ayan nga, hukay-hukay muna tayo sa bag natin dahil kailangan natin maghanap ng ID tsaka ng bus card. Kasi ngayong araw, unang agenda agad natin ay pupunta tayo ng market. Syempre, hindi mawawala yung... mag-brush ka na gid lang tit mo. Nabudlayan ka pa maghambalang mabrush your teeth. Pag-brush ka dyan ba? Ay, kakapoy man mag-voice over. Oh, kamo na lang hambal, be. Ara na. Nagtututbrush siya sa kakilamos. Kakapoy, mag-vulgaris, no? Pagkatapos natin ayusin yung ating sarili, ayusin naman natin yung mga kailangan nating dalhin sa palengke. Check muna natin yung sarili natin bago umalis. Pak, sino ka dyan, bes? May manggigigil na naman. Pak. At buti na lang ay maganda na ulit yung panahon kasi halos buong linggo ngayon ay umuulan. Anong umuulan? Bakit kayo umuulan? Morning! Maghihintay na lang po tayo ng bus papunta ng saan ka punta, bes? Ng palengke. At nakasakay na po tayo ng bus. Hintayin nyo na lang po ulit ako makababa hanggang sa muli. Di ba, Nobita? Nawishat mag voice over, bla. At ayun na nga po, nakapanaog na tayo. At nakababa na po tayo. Ayan, outfit check. Ayan, buot na lang din. Ayun na nga po, medyo malayo po yung market namin. Kaya sa ngayon, medyo exercise pa kapag papunta ka ng market. Pero kapag pauwi ka na at marami kang dala, pisting yawa na talaga, hindi na yan exercise. At ayun na nga po, yung pinaka-paborito ko po sa lahat, hipon. Kaya gustong-gusto ko talaga na ako yung mag-market. Buti na lang talaga napapayag ko yung aming bisita na ako yung magma-market. Dahil once in a blue moon lang to, dinamihan ko na yung pagbili. 2 tumpok na hipon at 2 tumpok ng isda. Parang nag-market nga lang ako para sa amin hindi para sa mga bisita At yung 2 isda naman po ay para sa mga bisita namin. Yes, para sa mga bisita. Budget ka ha, 2 lang din. Ayan, nakabili na ako para sa mga bisita. Siyempre, pupunta naman tayo sa kabilang market. Doon kasi yung mga pinakamurang mga gulay. At bago tayo magsimula magbakbakan mamili, kakain muna tayo ng fishball tsaka siomai. Hindi mawawala na bibili ako ng... Ano ba kasing mawawala? Hindi mawawala na hindi ako bumili ng siomai tsaka fishball every time na mamamalengke ako. Ayan, tamang kain lang muna tayo para may lakas tayo mamaya pag uwi. Kasi mamaya medyo matagal... Ay, diba? Wala na ako ginhawang mag voice over. Walang cut-cut to, dire-diretso na talaga to. Dupihida kaon. Pero sa totoo lang, iba talaga yung feelings kapag every time na nakakain mo yung mga gusto mo, no? Mahilig kasi ako sa street foods. Kaya talagang, ano ba kasi talaga? Oo nga, mahilig kasi sa street foods. Oh, talaga na. Oh, ayan na. Bumili ulit ako ng isa pang siomai kasi nga ibibigay ko sa tita ko pag uwi. At dahil nabusog na tayo, balik agenda na ulit tayo. Pupunta na ulit tayo para gulay naman ng... Wala, masalangaw ka kapoy, di mag-voice over. Galing kita ako talong, ho. Talong. Balik tayo sa pag-voice over. Kaya may talong ka na nakita. Ayan, dahil gusto ko mamayang kumain ng fishball, bumili tayo ng fish fillet. Tapos bumili na rin ako ng manok. O diba? Halos lahat na ng binili ko para sa amin lang. May isang bulinggit na naman na happy kasi nabili yung mga gusto. Dito sa amo ko, sobrang open kami sa pagkain. Pero nga lang minsan pinagbabawalan niya kami sa mga pagkain na niluluto namin. Kasi nga po hindi daw po healthy. Naiintindihan naman po namin si amo. Pero minsan talaga may namimiss tayong pagkain ng mga Pinoy, diba? O diba? At tapos na po tayo mag-market at ito na po yung sitwasyon ni Aling Liit. O diba? Kaliit-liit na babae, kadami-daming dala. Tsura check na ulit. Super haggard na kasi sobrang bigat na ng dala. Ayun na nga po, naghihintay na po tayo ng bus pa uwi. Tuloy-tuloy yung trabaho. At pagkatapos natin mamalengke, ay maglilinis naman tayo ng sasakyan. Akala mo naman talaga sobrang sipag, no? Next na agenda, yung fountain natin na nag-gray na siya, besh.
At pagkatapos natin madrain yung fountain, babara naman natin siya ng bleach ng mga ilang oras. At pagkatapos ng ilang oras na pagbabad sa bleach, ito na po yung kinalabasan niya. Tanan! Hindi na kailangan masyadong kiskisin later. Nagpalit pa ako kanina ng damit pagkatapos ko maglinis ng sasakyan. Yun pala mababasa ulit ako. Pero okay lang kasi nga medyo malinis naman na, hindi na masyado siyang kikiskisin. Bali, kailangan lang natin, kunin lang natin yung mga dumi sa ilalim. Pagkatapos niyan, lalagyan na lang ulit natin ng tubig. Ito na po yung finished product ng ating fountain. O, diba? Mas okay kaysa nung kanina. Diba? Simputi ng singit nyo. Syempre, hindi ko singit yan. Hanggang dito na lang, guys. Mamaya pagpapatuloy natin ang ating luto serye sa pagbabalik ni Darlina. Bye! Mwah!